yung baptist doon sa Angeles. Sabi ko, ano ka ba? Sabi niya, baptist. Ito mga miyembro mo, baptist? Oo raw. Tumagot yung mga miyembro, yes, baptist kami. Sabi ko, kayo ba mga nagbabautismo ba kayo? Sabi ko sa miyembro, hindi makakibo. Nagbabautismo ba kayo? Pangalan pa lang nyo, mali na eh. Ang kahulugan ng baptist, nagbabautismo. Lahat ba kayo miyembro ng baptist? Nagbabautismo ba kayo? O binautismo ang kayo ng pastor nyo? Kaya nga ang tawag John the Baptist. No? John the Baptizer. Pangalan pa lang mali na eh. Baptist Church. Lahat ba kayo nagbabaptize para tawagin kayong Baptist? Imbis na tawagin kayo na Kristiyano, pinalitan nyo ng Baptist. Yan ang kalikutan ng kagaguhan ng mga pastor na nag-imbento niyang pananampalatayang Baptist Church na yan. Ipapaliwanag natin dito kung bakit may tinatawag ngayon na Baptist Christian. Dahil marahil hindi niya lubos na unawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Baptist. Dahil maaring kukunti lang ang kanyang pagkaunawa pagdating dito. Dahil gumagamit siya ng mga enticing word para manipulahin ang kaisipan ng kanyang mga tagasunod at paniwalaan ang kanyang mga sinasabi at i-ignore ang katotohanan na itinuturo nating mga Baptist. Unang ginamit ang salitang Baptist or ang identity na Baptist ay kay Juan dahil binabautismuhan niya ang mga Hudyong nagsisampalataya sa pagparito ng Panginoong Hesukristo. At mababasa din natin sa Biblia na si Juan mismo ang nagbautismo sa Panginoong Hesukristo. At marami sa tagasunod ni Juan ang naging tagasunod ni Kristo at ilan pa nga sa kanila ay naging disipulo ni Kristo. At mababasa din natin sa John chapter 3, verse 22 to 23, makikita natin dito na si Kristo ay identified as Baptist dahil siya ay nagbabautismo ng marami kaysa kay Juan. Ang sabi dito, after these things came Jesus and his disciples into the land of Judea, and there he tarried with them and baptized. So, ang Panginoong Hesukristo ay nagbabautismo. And John also was baptizing in Enon near to Salem. Habang ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga disipulo ay nagbabautismo sa Judea, si John naman ay nagbabautismo sa Enon malapit sa Salem. Because there was much water there, and they came and were baptized. So, maraming nabautismuhan si Juan, at the same time, ang Panginoong Hesukristo din ay maraming binautismuhan. Pero, kung lilinawin natin sa chapter 4, verse 1 to 2, ang sabi dito, when therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John. So, ang Panginoong Hesukristo mas nabautismo ng marami kaysa kay Juan. Pero tignan niyo po sa verse 2 ng chapter 4, though Jesus himself baptized not, but his disciples. Okay? Ang Panginoong Hesukristo, hindi siya mismo yung nagbabautismo, kundi ang kanyang mga disipulo lamang. Pero kung titignan natin dito sa chapter 3, verse 22 to 23, at chapter 4, verse 1, identified si Kristo as Baptist na tagapag-bautismo kahit hindi siya mismo yung taga-perform ng paglubog ng mga nagsisampalataya. Ganon din, ang iglesyang iniwan ng Panginoong Hesukristo ay binigyan niya ng authority na magbautismo. Yan po ang function ng iglesia na bautismuhan ang mga nagsisampalataya. Kaya nga maraming nagsisampalataya sa Book of Acts ang naidagdag sa iglesia after nila mabautismuhan. At alam natin na hindi lahat doon nagbabautismo. Dahil may mga authority lamang sa loob ng iglesia ang nagpiperform ng bautismo. Ganon din sa atin na bilang miyembro ng isang iglesia, may authority dyan kung sino lamang ang magbabautismo. Pero bilang miyembro, kabilang tayo doon sa function ng iglesia na nagbabautismo. Kaya bagamat may mga miyembro na hindi nagbabautismo, identified pa rin tayo as Baptist dahil kasama tayo doon sa function ng iglesia na inutusan ng Panginoon na magbautismo sa mga nagsisampalataya. Katulad ng Panginoong Hesukristo, identified siya na Baptist or tagapagbautismo
kahit hindi siya mismo yung nagbautismo. Ngayon, ang mga sinaunang mananampalatayang ito, ang mga early Christians, sila ay unang tinawag na followers of Christ sa Biblia dahil sila ay tagasunod kay Kristo. Sila ay sumampalataya. Kalaunan, sila ay tinawag ng mga tagalabas or ng mga hindi nagsisampalataya. Una silang tinawag na Christians sa Antioch sa Acts chapter 11 verse 26. Now, hindi sila yung tumawag sa sarili nila na Christians, kundi yung mga tagalabas, pero inadapt nila yung katawagan na yun dahil totoo naman na sila ay tagasunod ni Kristo. So, inadapt nila ang katawagan na yun na Christians or ang pagiging Kristiyano na ibig sabihin tagasunod ni Kristo. Kalaunan, ang mga Kristiyano ay kumalat sa Europa, kumalat sa Africa, at during the time of Dark Ages or Inquisition, ang mga Protestante at ang Roman Catholic Church ay pinag-uusig ang mga Kristiyanong ito dahil binabautismuhan nila yung mga lumabas sa pananampalataya ng Roman Catholic Church at ng mga Protestante. So tinawag tayo na rebaptizer. Kalaunan, tinawag tayo na Baptist. Hindi naman tayo ang tumawag sa sarili natin na mga Baptist, kundi yung mga tagalabas dahil doon sa identity na ginagawa natin na pagbautismo sa mga taong lumabas sa pananampalataya ng RCC at ng mga Protestante. Kaya yun ang katawagan sa atin, yung tinawag nila sa atin. Kaya inadapt din po natin ang katawagan na yun na hanggang ngayon, yun yung nanatiling identity sa atin. Kung bakit ngayon mayroong mga Baptist Christian na nagpapatuloy sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, hindi nagbabago na ang kaligtasan ay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang Iglesia po ng Panginoon ay hindi po nagsimula dito sa Pilipinas at hindi sila tinawag na MCGI members, kundi sila ay tinawag na mga Kristiyano, kalaunan tinawag, identified as Baptist Christians.